diskarte para maliit na tindahan, kumita ng malaki. We, totoo ba yung pinagsasabi mo, Ate Tin? Ay, nunahan ko na kayo para hindi na kayo magtaas ng kilay. Siyempre mga kasari, may kanya-kanya tayong diskarte pagdating sa ganyan. At yan nga ang aking isi-share sa inyo. Pero bago tayo mag-umpisa, huwag niyo naman kalimutan mag-subscribe na kayo kay Ate Tin, ang inyong palawenyang probinsyang tindera. At siyempre pakilike na rin ang aking video kung isa ka sa may ganitong pamamaraan. At siyempre kung bago ka naman, i-like mo rin kung meron kang nakuhang idea mga kasari. Siyempre pakishare na rin kung hindi kayo busy, kaya umpisahan na natin ang real talk at masaya nating chismis. Pero bago yan, dalawin nyo naman si Ate Tin sa may Facebook account ako. Siyempre, i-type nyo lang Ate Tin. Makikita nyo na yung pagmumukha ko doon. Siyempre mga kasari, nag-upload ako doon ng reels na panay real talk sa ating mga tindero-tindera. Yan yung mga kinakaharap nating problema na dinaan lang ni Ate Tin sa pakwela-kwela. Kaya huwag niyong kalimutan mag-follow na kayo mga kasari. Siyempre, ito na, dito tayo sa ating topic. Alam niyo mga kasari, no, ito maikwento ko lang sa inyo, no. Last year talaga, pagkatapos ng pasukan, kumbaga, syempre wala nang pasok yung mga bata, bakasyon na, yan talaga yung aking isa sa naging problema. Talagang sobrang tumal, halos 5 buwan yun na dire-diretso. Bagamat may mga araw na kumikita naman mga kasari, pero mas lamang yung tumal. O, yun talaga ha. Pero syempre mga kasari, tayong mga tindero-tindera, fight-fight lang tayo. Kasi ito yung pinasok nating trabaho, yung magtinda. Kaya lang yung problemang ganyan talaga ay minsan masakit sa dibdib. Diba? Lalo na pag titingin ka sa lagayan mo ng pera, wala ka pa halos benta. Pero syempre, dahil nasa larangan tayo pagbebenta, fight-fight lang tayo. Pero yun ang totoo. No? Nakikita ninyo ako last year, panay pagbablog ko, nakangiti si Ate Tintin. Pero ang totoo, yan din yung problemang dinaranas ko. Kaya lang, ay hindi ko siya masyadong dinidibdib. May mga time lang talaga na iniisip ko na ano pa ba yung gagawin ko para kumita yung aking tindahan. So, tuloy-tuloy lang din ako. And then, syempre, nakabawi sa Titintin, nagpasukan ulit. Pero ngayon namang taon na to, yan yung nangyari sa akin nung last 2024. Pero ngayon 2025, mga kasari. So, siyempre, walang pasukan. Iniisip ko na ko, baka mauulit na naman yung nangyari noong 2024. Pero alam niyo mga kasari, ang kapalaran na hindi natin hawak. Pero kabaliktaran, ngayon 2025, kung kailan walang pasok, kung kailan bakasyon ng mga bata na siyang ina-expect ko na hindi ako kikita na mas magiging matumal, ay kabaliktaran yung nangyari. Mas kumita ako, mas lumaki yung benta ko. So, weather talaga mga kasari. Kaya lang tayo mga tindero-tindera, kailangan talaga nating maging matatag. Siyempre, mag-ipon ng mag-ipon para pag may dumarating na ganong problema, hindi tayo masyadong mabahala, lalo na kung marami tayong mga bayarin. So, naging maayos yung nakaraan na walang pasok, ngayon na may pasukan na. So, iniisip ko dapat mas malaki yung benta, kaya lang medyo naglaylo. So, nabaliktad, kung kailan may pasukan, saka naman naglaylo yung aking benta. Pero mayroon pa rin ginawa sa titinta na diskarte. Ayan nga yung share ko mga kasari, no. Lagi nyo naririnig sa akin na bago mag 5 o'clock gising na ako kasi nagja-jogging ako sa baybay or nagwo-walking, no. Tapos maaga akong namimili. Ngayon, nag-adjust naman si Ate Tintin. So, itong pag-a-adjust ko, depende ito, syempre, sa nangyayari sa aking paligid. So, napansin ko na mas mabenta pag maaga pa akong nagbubukas, mga bandang 6. Kasi nga, pasukan, mas maaga nang gumigising yung mga nanay at tatay. So, ang pasukan nagsimula na ng nakaraang linggo pa. So, yun yung napansin ko. Kaya, ang ginawa ko, imbis na maaga akong pumunta ng baybay, ay syempre, nagsacrifice yung baybay ko na paglalakad ko doon, pag-exercise, no. Ang ginawa ko, mas maaga akong gumigising bago mag 6 o'clock, ay syempre mas nagbubukas na ako ng aking tindahan. Dati mga 7 na ako nagbubukas ng tindahan ko, ngayon ay bago mag 6 o'clock or mga 5:30 something, mga ganong oras, nagbubukas na ako mga kasari. At worth it naman yung aking pagbubukas kasi nga mas marami akong nakukuhang customer bago mag 8 o'clock mga kasari. Medyo malaki na yung benta ni Ate Tintin. At syempre ay pagdating ng 9 o'clock, yan yung pinakapatay na oras para sa akin hanggang 11 kasi wala talaga halos bumibili. May bumibili pero pailan-ilan lang mga kasari. Kasi kadalasan syempre sa umaga yun yung mga estudyante, mga papasok sa trabaho. So ang ginawa ko, mas maaga akong nagbukas ng tindahan and then tanghali naman ako namimili mga bandang 9 to 11.
So, itong pagbabago mga kasari, nasa sa inyo rin yan mga tindero-tindera, no? Para sa akin, pakiramdaman nyo yung paligid ninyo. Saan ba yung oras na pinakamaraming customer? Kung maraming customer sa umaga, doon kayo mag-focus. Ito ha, opinion ko lang. And then, syempre, kung saan yung pinakapatay na oras, doon ka mamili. Para sa akin. Kasi kung doon ka magbubukas sa patay na oras, wala ka na talagang maaabutan na customer. Kasi nangyari na yan sa akin nung nakaraang linggo, ay yung dating gawi ko pa rin na bago mag 7 o'clock ng umaga ako nagbubukas. So pagbukas ko ng 7, wala nang namimili sa akin kasi nga dumadaan na yung mga estudyante, papunta na ng school, wala nang nagluluto na nanay at tatay kasi mga anak nila paalis na papunta ng school. So wala nang kung aabutang customer. So nalungkot ako. Mga 2 araw yata yung mga kasari. So, syempre, pagdating ng 12, bago pa ako nagkabenta, kaya naisip ko, mag-switch ako. Kung dati maaga ako namimili, ngayon ang ginawa ko ay 9 na ako ng umaga namimili kasi yan yung pinakapatay ko na oras. Kumbaga, wala talaga masyadong bumibili sa akin. So, kung kayo ay kagaya sa akin na mag-isa lang din sa tindahan, iyo lahat, iyo bili, ikaw display, ikaw tinda, from opening to closing, ikaw yan. So, pakiramdaman ninyo mga kasari, no, kung saan yung pinakamabentang oras, doon kayo magbukas talaga dapat ng tindahan. At kung saan yung pinakapatay na oras, doon kayo mamili. Kung yung kalagayan ninyo ay parehas sa akin. Kasi kung yung style ko noon, gagawin ko pa rin ngayon, gaya ng sabi ko, wala na akong maabutan na customer. At syempre, nakakapanghinayang din. Kaya yun yung diskarte ni Ate Tintin sa ngayon. At syempre, dahil nga magdadalawang linggo na ngayon, simula nung nagpasukan mga kasari, ay ramdam ko na kahit nasabing matumal, pero umaga pa lang, may kita na si Ate Tin. O, ha? Kaya ito, sinishare ko sa inyo para kayo mismo rin ay pakiramdaman ninyo. Minsan kasi yung katumalan mga kasari, depende rin yan sa oras. So, yung pinakamatumal ko talaga ay 9 to 11. So, yan naman yung schedule ko na mamili ako. O, sana may nakuha kayo kahit kaunti na idea. Kayo rin naman ang bahalang mag-decide. Kasi syempre, yung lugar ninyo, kayo nakakaalam kung ano yung oras na pinakamaraming tao at syempre yung pinakamatumal. Kaya ngayon, siguro mga 5 araw na maganda na yung binibenta ni Titin pagkagabi. At syempre mga kasari, ay masaya ako kasi yung aking GCash ay tuloy-tuloy, no? Maganda yung kitaan ng GCash talaga ngayon. Mas mahigpit na nga lang si GCash, no? Pero masaya ako kasi minsan mga kasari, no, pag medyo mahina yung tindahan ko, si GCash naman ang umaarangkada. O minsan, kahit papano, si Titin, kahit gaano kalit ang aking tindahan, ay kumikita naman ako ng kalahati sa minimum mga kasari. O, di ba? So, GCash lang yun. Hindi kasama doon yung load at saka itong aking tindahan kasi magkaiba sila ng lagayan ng pera. So, masaya na rin kasi kahit papano, di ba? Hindi sayang yung pagbabantay ko dito. Pero syempre, sa ating mga may maliit na tindahan, kailangan talaga natin maging masinop, maging masipag at dagdagan pa yung pag-iipon para in case na may kailangan tayo, magdagdag ng pampuhunan ulit, meron tayong mahuhugot. So hanggang dito na lang sa Titintin. Sana supportahan ninyo ako sa Facebook ko at syempre dito sa YouTube channel. Huwag niyong kalimutan mag-subscribe mga kasari. At kung may mga katanungan kayo, i-comment niyo lang dyan sa baba at susubukan kong sagutin mga kasari, no, kapag hindi ako masyadong busy. So paano mga kasari, gaya nga ng palagi sinasabi ni Ate Tintin, mag-iingat tayong palagi, mga kasari.